So yan guys, ito na nga po pala yung ating na-harvest na bunga ng ating tanim na kalabasa. Kung mapapansin nyo guys, ang lalaki ng bunga ng ating tanim na kalabasa. Diba? Itik kung mamunga, lalo na ito guys. So napakalaking na bunga ng ating tanim na kalabasa. Sa katitingin, ganyan at hindi ang dating mo sa akin. Kaya sana'y pansinin ang aking lambing. Kapag ika'y wala sa aking paligid, hindi ko malaman kung anong gagawin. Ang pakiramdam ko ay parang lantang gulay. Alam kong Ikat lang man po natin siya sa mismo sanga or diba ng ating kalabasa. So ito na nga po pala guys. Napakalaki guys. Grabe ng ating bunga ng ating tanim na kalabasa. Alright. So ilalagay na po natin ito sa ating maywagang basket. Guys, ang variant ng kalabasa na aking itinanim ay tinatawag na Sophia. So ito po yung mga kalabasa na ganito lang mang kalalaki ito, no? Hindi na to masyadong malalaki. So hindi ito yung klase ng kalabasa na usually na kalabasa na pabilog. So ito yung kalabasa na parang pahaba. Katulad nito, parang avocado, di ba? So napakagandang pagbasdan na yung ating tanim na kalabasa ay titik kung mamunga at napakarami ng bunga at malalaki pa guys, di ba? Hi guys! So mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So for today's video, tara samahan nyo nga po pala ako dito mag-harvest ng ating tanim na kalabasa. So kung papansin nyo guys, malagong malago na po yung ating tanim na kalabasa at may mga bunga na po na malalaki at ready to harvest na nga po pala yung mga bunga ng ating tanim na kalabasa. So for today's video, matutunghayan po natin kung paano po tayo mag-harvest ng ating tanim na kalabasa. So tara, samahan nyo po ako mag-harvest ng ating tanim na kalabasa. Yan guys, kung mapapansin nyo guys, ready to harvest na nga po pala guys yung ating mga bunga ng ating tanim na kalabasa. Kung papansin nyo to guys, yung isang bunga ng ating tanim na kalabasa ay ready to harvest na nga po pala to dahil medyo malaki na nga po siya at may mga sign na ang ating tanim na bunga ng kalabasa ay magulang na or mataken, kaya ready to harvest na nga po pala to. Kung mapapansin nyo, kapag ganito na yung mga may pattern yung ating bunga ng ating kalabasa, it means na magulang na po ito at ready to harvest na. Kung mapapansin nyo, yung may mga puti-puti dito sa berde na kulay ng ating tanim na kalabasa ay may mga white-white. So yun po yung mga palatandaan or sign na magulang na po yung ating kalabasa. So ready to harvest na nga po pala to guys. So we need to cut this one kasi ready to harvest na nga po pala itong ating kalabasa. So we need to lang guys, ikat lang man po natin siya sa mismo sanga or diba ng ating kalabasa. So ito na nga po pala guys. So, napakalaki guys ng ating bunga ng ating tanim na kalabasa. Alright. Napaka ganda, napakasaya sa pakiramdam na yung pinaghirapan mong mga tanim tulad ng kalabasa ay namunga na. Diba? So, kahit ganun pa man, hindi tayo tumitigil sa mga pagtatanim ng iba't iba pang mga gulay. Dahil ito yung ating passion, diba? So, hindi tayo mapapagod sa ginagawa natin kung mahal natin yung isang bagay. So, kahit napapagod tayo ay patuloy pa rin natin itong ginagawa
dahil mahal natin kung ano yung ating ginagawa. So ilalagay na po natin ito sa ating maywagang basket. Alright. So, meron na po tayong isang na-harvest guys. Alright. So guys, ito naman po yung pangalawang tanim kong kalabasa na harvestin po natin dahil medyo malaki na talaga to guys. Ready to harvest na nga po pala yan guys. Sabi ko nga po kanina guys, kapag may napansin po kayo na ganito sa inyong mga tanim na bunga ng kalabasa ay ready to harvest na po yan. It means magulang na po yan guys, no? Kahit kung mapapansin nyo, berde pa yung kulay ng ating tanim na kalabasa ay ready to harvest na po yan guys. Dahil pwede yung maluto kahit na na-harvestin mo na po yan. So we need to cut it. Harvestin na po natin. Yan, grabe guys. So yan guys, so napakagandang pagmasda na yung tanim mong kalabasa na pinaghirapan ay namumunga na ng sagana ng mga napakalaking mga bunga ng kalabasa at hitik kong mamunga guys. So alright. Diba guys, napakagandang lang pagmasda na yung mga tanim mo talaga ay nagbubunga na. Yan yung mga bunga ng ating pinaghirapan. Alright. Guys, ilalagay na po natin siya sa ating maywagang basket. So guys, napakasaya ko guys ngayong araw dahil malalaki po yung ating mga na-harvest na bunga ng ating tanim na kalabasa, no? Katulad din nito guys, napakalaki na rin po nito guys. At magulang na po ito, tignan, no? Alright. So ready to harvest na nga po pala to guys, yung ating bunga ng ating tanim na kalabasa. So wala na kung ano-ano, harvestin na po natin. So ito na po yung bunga ng ating kalabasa. Wala, napakagandang pagmasda, no? Medyo naninilaw lang siya sa bandang likuran kasi pinagpapawisan, di ba? Alright, kasi nasa lupa siya kaya madaling maanuan ng mga madaling manilaw kasi hindi siya nakakaano ng hangin. Halimbawa, kapag nakaano yan sa lupa lang, so may possibility na masuffocate yung tanim nating kalabasa wherein walang hangin na pumupunta dun sa kanyang likuran, kaya it means na naninilaw po ito. So ang kailangan natin gawin, ilagay na po natin ito sa ating maywagang basket. Diba guys? Grabe, 3 na yung ating na-harvest na bunga ng ating tanim na kalabasa. Syempre guys, hindi rin magpapauli itong ating napakalaki ding bunga ng ating isa pang tanim na kalabasa. Papansin nyo guys, grabe, hitik kong mamunga ang ating tanim na kalabasa guys. Alright, tignan nyo guys, napakalaki guys. Papansin nyo guys, napakalaki niyan guys. Papapansin nyo, di ba? So ready to harvest na nga din po pala to guys. So ikat na po natin yan, di ba? Napakasaya sa pakiramdam na grabe, no? Yung mga yung nag-harvest ka na lang doon sa mga halaman or mga gulay na yung itinanim na pinaghirapan, di ba? So yun, napakalaki guys, grabe, siguro isang dangkal, pero mataba, marami na rin po yan pag iluluto po natin. So yan, ilalagay na po natin yan sa ating maywagang basket. So naka-4 na po tayo guys. Na-harvest na kalabasa. Alright. Ayan guys, this is the last na harvestin po natin na bunga ng ating tanim na kalabasa. Alright, kung papansin nyo guys, naninilaw po siya. Grabe, naninilaw na po siya. Baka naluluto na ito, masyado ng magulang kaya naninilaw, no? So it's it's a normal sa kalabasa na naninilaw, di ba? Ganun naman ang kalabasa, dilawang kulay, di ba? Orange, should I say, kahelang kulay ng kalabasa, di ba? Yan, sukat na po natin guys yung ating bunga ng ating tanim na kalabasa. Alright guys, not bad. Ayan, may buwan to siya, butas siya. Siguro inuud na po ito guys, grabe. Ayan, pero I am thankful pa rin guys kasi naka-harvest tayo ng mga gantong mga kalabasa. So ready to na natin ito. Ilagay na po natin ulit sa ating maywagang basket. Alright. So ito na nga po pala yung ating na-harvest na tanim po nating kalabasa. Napakagandang pagmasdan na yung mga tanim mo talagang kalabasa. Ang daming bunga, ang daming bulaklak na pwede mong pansahog sa iba't ibang mga recipe.
So yan guys, ito na nga po pala yung ating na-harvest na bunga ng ating tanim na kalabasa. Kung mapapansin nyo guys, ang lalaki ng bunga ng ating tanim na kalabasa. Diba? Itik kung mamunga, lalo na ito guys. So napakalaking na bunga ng ating tanim na kalabasa. Alam nyo ba guys, ang variant ng kalabasa na aking itinanim ay tinatawag na Sophia. So ito po yung mga kalabasa na ganito lang mang kalalaki ito, no? Hindi na to masyadong malalaki. So hindi ito yung klase ng kalabasa na usually na kalabasa na pabilog. So ito yung kalabasa na parang pahaba. Katulad nito, parang avocado, di ba? So napakagandang pagmasdan na yung ating tanim na kalabasa ay hitik kung mamunga at napakarami ng bunga at malalaki pa guys, di ba? Kaya napakagandang sa pakiramdam at napakasaya ko dahil nakapag-harvest po ulit tayo ng ating mga bunga ng ating tanim na kalabasa. So maraming recipe ang pwede po nating gawin sa ating mga na-harvest na kalabasa. Maaari po nating pwedeng gawin pang ukoy, di ba? Haluan natin ng harina tapos ipiprito po natin. And then, tapos may sausawan na suka, sibuyas at sili. At pwede naman po itong ginataang kalabasa. So maraming recipe. Or kaya hihalo natin sa mga pinakbet na mga ulam, di ba? So maraming luto ng mga ating bunga ng ating kalabasa. Ginataang kalabasa, pwedeng panghalo sa pinakbet, pwedeng ukoy, di ba? Marami pa. At iba pa, di ba? Marami pang pwedeng iluto sa kalabasa. Alam niyo po ba guys na ang kalabasa ay mayaman sa vitamin A, vitamin B at vitamin C. And also vitamin E kasi nakakatulong po ito para sa ating mata, sa eyes, 'di ba? Nakakapagtulong ito sa mas malinaw na paningin, 'di ba? Sa sight. And also nakakatulong ito para pampakinis ng ating mga balat. So ano pang ginagawa nyo? Kain na po tayo ng ating kalabasa dahil marami po itong benefit sa ating pangkalatang kalusugan, di ba? Hindi lamang nakaka-healthy, kundi nakakapagpalinaw ng ating mga mata at nakakapagpaputi ng ating pampakinis ng ating mga balat. So yun lamang po ang aking may babahagi sa video na ito. I hope na meron po muli kayong natutunan sa video na ito. So yun lamang po ang aking may babahagi sa video na ito. Thank you so much po sa panunood and God bless us all. Pagpalain po muli tayo ng ating Panginoon. So yun lamang po. Bye-bye!